100 taon na ang nakakalipas, ang mga higanteng humanoid na tinatawag na Titans ay lumitaw at ginagawang pagkain ang mga tao. Dahil dito, ang populasyon ng mga tao ay nagsimulang bumaba. Dahil dito, nagpasya silang limitahan ang kanilang kalayaan upang maging ligtas. Ang mga nakaligtas na tao ay nagtayo ng napakalaking pader na mas mataas kaysa sa mga Titans upang maiwasan ang kanilang pagsalakay. 2 pabilog na pader ang kanilang ginawa upang matiyak ang dobleng proteksyon. Ang outer space ay tinawag na outer district at ang panloob ay tinawag na inner district. Sa loob ng mga pader, maaari silang mamuhay ng mapayapa. Gayunpaman, hindi pa rin garantisado ang kanilang proteksyon at sa mga nakalipas na mga taon, ang mga tao ay namuhay sa takot. Ang binata na nagngangalang Eren na nakatira sa labas ng distrito ay nangangarap na makalabas sa mga pader balang araw upang tuklasin ang mundo. Madalas niyang sinasabi ang tungkol sa karagatan ng outer space sa kanyang mga kaibigan na sila Armin at Mikasa. Isang araw nagpasya ang tatlo na pumunta malapit sa mga pader upang akyatin ito. Nang malapit na sila, nabigla ang grupo nang makita ang laki ng pader. Nag-aalinlangan sila Armin at Mikasa sa ideya ni Eren dahil maaaring ang mga Titans ay nasa labas. Ngunit iginiit ni Eren na 100 taon na ang nakalipas mula nung may nakakita sa kanila at dahil wala na silang makain na mga tao, malamang ay namatay na sila. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang Border Patrol upang arestuhin sila dahil masyado silang malapit sa pader. Si Eren ay nagsimulang makipaglaban sa mga sundalo para iligtas ang kanyang mga kaibigan at dahil dito maaari siyang mabitay dahil sa krimen. At sa sandaling iyon, dumating ang kapitan na si Soda at hiniling sa mga sundalo na umatras. At nangako siyang parurusahan ang grupo at pinaalis ang mga sundalo. Naiintindihan ni Soda ang pagnanais ni Eren ng kalayaan, ngunit sinabi niyang ang aksyon ni Eren ay parang isang bata. Sinabi rin niya na ang isang grupo ng sundalo ay lalabas upang makita ang sitwasyon sa labas ng pader. Ilang sandali, isang malakas na pagsabog ang bumulaga sa lahat. Isang lindol ang sumunod dito at nagsimulang yumanig ang lupa. Pagkatapos isang napakalaking Titan ang lumitaw, nagpakawala ito ng napakalakas na ingay at sinimulang sipain ang pader. Ang mga patrol officers ay walang magawa kundi panoorin ang Titan dahil sa takot. Di nagtagal ay nabasag ang pader. Tumahimik ang lahat ng ilang segundo. Pagkatapos, nakita nila ang maraming nilalang na pumasok sa lungsod. Inatake ng mga sundalo ang mga halimaw gamit ang mga kanyon. Ngunit hindi sila masyadong tinatablan at ang mga sugat nila ay mabilis na naghihilom. Di nagtagal, narating ng mga Titans ang mga sundalo at sinimulan silang kainin isa-isa. Ang isang sundalo ay nagpakamatay na lang kaysa makain ng Titan. Ang mga tao ay nagsimulang tumakbo para sa kanilang buhay at ang mga Titans ay nagpatuloy na manghuli ng mga tao para kainin. Si Armin ay naligaw sa kaguluhan at sila Eren at Mikasa ay tumatakbo patungo sa simbahan ng bayan kung saan nagtatago ang mga tao. Napansin ni Mikasa ang isang maliit na bata na malapit ng matapakan ng mga taong tumatakbo. Pumunta siya para iligtas ang bata, ngunit nahiwalay siya kay Eren at nakaladkad si Eren patungo sa loob ng simbahan. Ngunit agad isinara ng mga tao ang pinto at hindi pinapasok ang mga ibang tao. Pinagmasdan ni Eren ang kanyang pinakamamahal na kaibigan mula sa bintana habang pinagmamasdan siya ng isang babaeng Titan. Sa oras na iyon, alam ni Mikasa na walang makakapagligtas sa kanya. Kaya tumingin siya sa ibaba at tanggapin ang kanyang kapalaran. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang nagpaatras sa lahat sa loob ng simbahan. Tumingin si Eren sa labas, si Mikasa at ang Titan ay wala na sa lugar. Tumakbo siya sa labas para hanapin si Mikasa, ngunit ang lahat ay nawasak na ng mga Titans at isusunod na nila ang simbahan. Nagpatuloy siyang maglakad sa nawasak na lungsod na wala ng pag-asa. 2 taon na ang lumipas. Ang mga nakaligtas ay nagpasyang lumipat sa inner district at pinaplano ng militar na ibalik ang nawasak na outer district. Dahil nawasak na ang napakalaking bukirin, ang mga tao ay nagsimulang mag-utom. Dahil dito nagsimula na rin silang pumatay ng mga tao at kung magpapatuloy ito, ang lahat ay mamamatay sa pagkagutom. Ang tanging opsyon nila para mabuhay ay ayusin ang outer space at ayusin ang nasirang pader. Ang direktor ng puwersang militar na nagngangalang Kubal ay tinawag ang isang batang babae na nagngangalang Hans. Siya ang pinuno
ng sandatahan. Nagpakita si Hans ng bagong omnidirectional mobility gear na sinabi niyang makakatulong sa kanila na labanan ang mga Titans. Ngunit hindi sinasadyang maatake ang mga tao sa paligid. Sila Armin at Eren ay parehong nakaligtas at sumapi na sa militar. Gustong ipaghiganti ni Eren si Mikasa sa mga Titans. Si Soda ay nakaligtas rin, ngunit nawalan na ito ng pag-asa at isa na siya ngayong food distributor sa hukbo. Nagpasya silang salakayin ang outer district ng gabi habang ang mga Titans ay natutulog. Hiniling ni Hans sa lahat na dahan-dahang sumulong at huwag gumawa ng anumang ingay dahil ang mga halimaw ay sensitibo sa mga tunog. Nagmaneho palabas ang mga militar gamit ang isang van. Habang sila ay palabas, pinigilan sila ng kapitan dahil may naramdaman itong paggalaw ng lupa. Tiningnan nila ang paligid, ngunit ito pala ay mga hayop na gumagala sa lungsod. Ang isa sa kanila na nagngangalang Hina ay nakarinig ng isang sanggol na umiiyak at nagpasyang imbestigahan ito. Sinundan ni Eren si Hina at ang dalawa ay napunta sa loob ng isang nasirang gusali. Di nagtagal, biglang bumagsak ang isang likido papunta kay Hina. Tumingala ang dalawa at takot na makita ang isang napakalaking sanggol na Titan na kumakain ng tao. Bumagsak ang sanggol sa harap ng dalawa at nagsimulang umiyak. Tumakbo sila palabas sa takot, nagsimulang magpanik ang mga sundalo dahil sa ingay. Biglang isang napakalaking kamay ang lumabas sa kung saan at hinawakan ng kapitan. Ang mga Titan pala ay nagising na at ang mga sundalo ay nasa malaking panganib. Tumakbo sina Eren at Hina patungo sa grupo habang sinusundan sila ng napakalaking halimaw. Nagsimula silang tumakbo pabalik sa mga sasakyan, ngunit naramdaman ni Kubal ang panganib at tumakas siya kasama ang sasakyan at ang mga armas. Hiniling ni Hans sa grupo na pumunta sa isang malapit na abandonadong gusali. Ngunit napalibutan sila ng mga Titans bago sila makatakas. Nawalan na sila ng pag-asa nang biglang lumitaw ang isang Titan killer na si Shikishima at gumamit ng swinging device para patayin ang Titans sa pamamagitan ng paghampas sa likod ng kanilang leeg. Si Shikishima ay may babaeng partner na kasing husay niya. Napabagsak nila ang mga Titans at nagulat si Eren dahil ang partner ni Shikishima pala ay si Mikasa. Gayunpaman, hindi pinansin ni Mikasa si Eren at tumingin ito kay Shikishima na nakangiti at mabilis na umalis. Si Kubal pala ay tumawag ng baka para tulungan sila. Iniligtas pala ni Shikishima ang buhay ni Mikasa noong araw na iyon at tinuruan siya kung paano labanan ang mga Titans. Simula noon, nagtrabaho na silang dalawa para labanan ang mga Titans. Natutunan ni Mikasa ang malupit na katotohanan ng buhay at ayaw ng makihalubilo sa mga tao mula sa kanyang nakalipas na pamumuhay. Di nagtagal sinisi ng isang sundalo si Eren dahil sa pag-akit nito sa mga Titans at paglagay ng kanilang buhay sa panganib. Nag-away ang dalawa, ngunit hindi nagtagal ay pinigilan sila ni Mikasa. Tinanong ni Shikishima ang kanyang pangalan at tinawag ito sa labas para mag-usap. Sinabi ni Eren na gusto niyang matutunan kung paano patayin ang mga Titans at sinisi ang mga halimaw sa paghuli sa kanila. Pinagtawan siya ni Shikishima na sinabing ang mga tao ay natatakot lumaban at sinabing isa si Eren sa kanila. Sinabi ni Shikishima sa kanya na kailangan niyang palayain ang kanyang takot at labanan ang mga Titans para sa kanyang kalayaan. Pagkatapos, hinanap ni Eren si Mikasa at nakita siyang tumutugtog ng piano. Lumapit si Eren, ngunit si Mikasa ay walang pakialam sa kanya. Sinabi ni Mikasa na ibang tao na siya mula nung namatay ang bata na sinubukan niyang iligtas at ipinakita ang marka ng sugat ng Titan sa kanyang katawan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Shikishima at binigyan si Mikasa ng mansanas na nagpapakita ng pagmamahal nito sa kanya. Si Eren ay tumakbo palabas at sumigaw. Ang taong pinakamamahal niya ay nag-iba na at wala na siyang dahilan pa para magpatuloy. Di nagtagal, nilapitan siya ni Hina at kinausap ito. Bumalik sila sa gusali habang ang dalawang mag-asawa ay nasa malapit lang nila. Si Hina ay nagkwento tungkol sa kanyang anak na babae na nasa inner district. Pagkatapos ay sinubukan niyang akitin si Eren, ngunit naantala sila ng may malaking mata na tumitig sa kanila sa bintana. Bigla nitong kinaladkad si Hina at walang magawa si Eren habang kinakain siya ng halimaw. Ang mga iba pang Titans ay lumalapit na sa mga gusali at ang mga sundalo ay naghanda para makipaglaban. Pinatay ni Shikishima ang karamihan sa kanila kasama si Mikasa. Ang mga iba ay nasugatan dahil hindi pa nila masyadong alam kung paano gamitin
ang sandata at ang mga ibang sundalo ay gumamit ng pampasabog. Samantala, ang mag-asawang nag-aaway kanina ay inatake at ang lalaki ay namatay sa engkwentro. Nalungkot ang babae sa pagkamatay ng kanyang kasintahan at nangakong ipaghihigante ito. Pagkatapos, ang isang tao ang sumakay sa sasakyan dala ang pampasabog. Ang babaeng namatayan ng kasintahan ay tumalon sa sasakyan para sindihan ang mga pampasabog. Nagmaneho siya patungo sa Titan na pumatay sa kanyang kasintahan. Pinasabog niya ang paa ng Titan, gayunpaman hindi gumana ang pag-atake dahil mabilis na bumalik ang paa ng Titan at ang tanging paraan para patayin sila ay ang paghampas sa kanilang leeg. Si Eren ay nasa tuktok ng gusali habang pinagmamasdan ang mga iba na nakikipaglaban sa mga halimaw. Naalala niya ang sinabi ni Shikishima sa kanya kanina at tumalon at umatake gamit ang sandata. Nagawa niyang patayin ang isang Titan, ngunit nawalan siya ng balanse at direktang lumipad sa bibig ng isa pang Titan. Kinagat ng Titan ang isa niyang paa, ngunit nagawa ni Eren na makaligtas sa pamamagitan ng pagtalon sa rooftop. Sa di kalayuan si Armin ay nahuli ng isang Titan at sinubukan siyang iligtas ng mga sundalo. Si Eren ay lubhang nasaktan, ngunit hindi siya tumigil para iligtas ang kanyang kaibigan. Kinaladkad niya ang kanyang sarili at tumalon sa bibig ng halimaw. Malapit nang dumausdos si Armin sa lalamunan ng halimaw, ngunit nailigtas niya ito. Gayunpaman, si Eren ay bumagsak sa tiyan ng Titan. Nakita niya doon ang mga iba pang mga bangkay at isa dito ay si Hina. Samantala si Mikasa at ang iba pa ay nasa rooftop kung saan sinabi ni Armin sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Eren. Si Mikasa ay nabigong itago ang kanyang emosyon at halatang malungkot. Galit na galit siya na sumalakay sa mga Titans at pinatay ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, naubusan siya ng gasolina sa kalagitnaan dahilan para mahulog siya sa lupa. Ang Titan na kumain kay Eren ay lumapit sa kanya para kainin ito. Ngunit biglang may lumabas na kamay sa bibig ng halimaw. Hindi nagtagal, pumutok ang kanyang katawan at lumabas ang isa pang Titan. Inatake niya ang kanyang mga kauri at pinatay sila isa-isa. Ang mga sundalong nakaligtas ay namangha at tinukoy na ang bagong Titan ay si Eren. Matapos patayin ng lahat, agresibong lumapit ang Titan sa gusali, wala ito sa sarili at ang mga sundalo ay nagmadaling umalis maliban kay Mikasa na tumawag sa kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi siya tumigil at hinawakan siya. Habang nakatingin ito sa kanya, unti-unting bumalik ang kanyang alaala at nagsimulang makilala si Mikasa. Pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa at nagsimulang malusaw. Binuksan ni Mikasa ang kanyang leeg at lumabas si Eren mula sa halimaw. Ang mga sundalo ay namangha dahil ang kanyang binti ay muling bumalik sa tulong ng kapangyarihan ng Titan. Ang halimaw ay tuluyan ng nalusaw at dahan-dahang nagkamalay si Eren. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakipindot ang like button at mag-subscribe ka na rin at comment sa ibaba. Thank you for watching.